Sa Caribbean Sea, ang isang masayang pamilya ay nagkaroon ng magandang bakasyon nang magkakasama sa isang yate. Ang nanay na si Julia ay tumalon sa tubig para lumangoy at habang sinusubukan niyang magpahinga, may kakaiba siyang naramdaman. Gayunpaman, wala siyang nakikita sa paligid, kaya isinisi niya ito sa kanyang imahinasyon. Makalipas ang ilang segundo, bumalik ang kakaibang pakiramdam. Wala pa rin siyang nakikita, ngunit nag-aalala siya, kaya nagsimula siyang lumangoy pabalik sa yate. Biglang may humila sa kanyang binti at desperadong nagsimula siyang sumigaw para humingi ng tulong. Hindi siya naririnig ng kanyang anak na si Cassie dahil naka-headphone ito, habang ang asawa niyang si Tom at ang kanilang anak na si Ben ay abala sa pangingisda. Patuloy na nagsisikap si Julia na manatiling nakalutang at ang pagsigaw ay naging mahirap dahil sa tubig na pumapasok sa kanyang bibig. Di nagtagal, napagtanto ni Tom na matagal na niyang hindi nakikita si Julia at naghanap siya sa yate hanggang sa wakas ay nakita niyang nasa panganib ang kanyang asawa. Matapos sabihan ng mga bata, dinala ni Tom ang yate palapit kay Julia at tumalon sa tubig. Mabilis niyang nilapitan ng kanyang asawa, niyakap ito ng mahigpit upang mapanatili itong nakalutang. Lumangoy siya pabalik sa yate at tinulungan sila ng mga bata na sumakay. Inaalo ng pamilya si Julia na hindi alam kung ano ang nangyari at isinisi ito sa agos. Nang gabing iyon, ipinagdiwang ng pamilya ang karawan ni Ben na may mga regalo at cake. Nakatanggap si Cassie ng tawag mula sa kanyang kasintahan, kaya lumabas siya dala ang laptop para makipag-usap ng pribado. Ipinakita niya sa kanya ang malalaking ulap na lumitaw sa itaas ng lungsod bago nag-glitch at nag-freeze ang video call. Nagmamadaling bumalik si Cassie sa kanyang pamilya para sabihin sa kanila ang nangyari, at isinisi ito ni Tom sa pagiging masyadong malayo sa lupa para makakuha ng magandang signal. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ingay at lumabas upang matuklasan ng isang grupo ng mga balyena na dumadaan. Ipinaliwanag ni Tom na ang mga balyena ay sumusunod sa magnetic field ng Earth, ngunit sa tuwing ang mga bagyo ay nagdudulot ng mga pambihira. Ang mga nalilitong balyena ay sumusunod sa mga bagyo sa baybayin. Biglang yumanig ang yate kaya natumba si Ben. Nag-aalala si Tom na baka may nasira sa yate, kaya sumisid siya para tingnan mabuti. Pagkatapos ng ilang segundo ng paghahanap, muling lumitaw si Tom na may hiwa sa kanyang balikat. Tinahi ni Julia ang sugat habang ipinaliwanag ni Tom na may naramdaman siya sa likod niya at nang lumingon siya, nahiwa siya ng propeller. Kung ano man ang lumalangoy malapit sa kanya ay talagang malaki, ngunit hindi niya ito makita. Ang nakita ni Tom ay matinding pinsala sa yate, kaya kailangan nilang humingi ng tulong. Paulit-ulit na sinubukan ni Julia ang radyo ng yate habang si Cassie ay patuloy na naghahanap ng signal sa kanyang cellphone ngunit walang nangyari. Bigla siyang binulagan ng kakaibang nilalang, pero si Ben lang iyon na gumagawa ng kalokohan gamit ang maskara. Sa kalaunan, huminto sa paggana ang yate at napadpad sa gitna ng dagat. Nakahanap ng boses si Julia sa radyo, ngunit lahat ito ay may kakaibang ingay. Sinabi ni Tom na mayroon silang sapat na tubig at pagkain sa loob ng 4 na araw, kaya kailangan nilang maghintay na may dumaang bangka ng pangingisda. Biglang may nakita ang radar sa malapit at nakarinig ang pamilya ng kakaibang ingay. Nagmamadali silang lumabas at laking gulat nilang pinapanood ang ilang bulalakaw na bumabagsak sa Earth na gumawa ng malakas na impact nang bumagsak ang mga ito. Bumagsak ang isang bulalakaw sa tubig sa malapit, kaya nagmamadali si Tom na pilitin ang yate na lumipat muli. Habang nagpupumilit na sumulong ang makina, isa pang bulalakaw ang bumagsak at tumama sa lugar. Ang pamilya ay humawak sa isa't isa dahil sa takot at napansin ni Tom na ang mga bola ng apoy ay hindi mga bulalakaw, mga satellite sila. Pagkatapos ay itinuro ni Ben ang ilang usok na lumalabas sa yate. Tumingin si Tom at nakumpirma na nasunog ang makina. Nagsisimula ng lumakas ang hangin, kaya nagtago ang pamilya sa loob, hindi napansin na nababaliw ang kompas. Ang yate ay nagsimulang manginig, at si Ben ay natumba muli na nasaktan sa proseso. Habang humahampas ang mga alon sa yate, nakikipagpunyagi si Tom sa hangin para kunin ang mga life jacket mula sa kahon sa labas at dinala ang mga ito sa pamilya. Sa sandaling iyon, nawalan ng power, kaya mabilis na kumilos si Tom para pindutin ang isang button sa power box. Nang bumalik ang mga ilaw, napansin ni Ben na dumudugo ang ilong ni Julia. Habang nagsisimulang mahilo si Julia, tumakbo si Cassie sa lababo para sumuka. Patuloy na sinusubukan ni Tom ang radyo ngunit walang nangyari. Biglang nakarinig ang pamilya ng malakas na ingay at lumakas ang hangin. Sinubukan ni Julia na panatilihing nakasara ang mga pinto. Gayunpaman, nabuksan pa rin ang isang hatch at hindi nagtagal ay sinira ng hangin ang mga bintana. Nagsindi si Tom ng flare bago dumilim ang buong paligid. Kinaumagahan, nagising ang pamilya sa pagkabigla nang mapagtantong nakaligtas sila sa bagyo, kahit na ang yate ay halos nawasak. Lumabas ang pamilya para lamang matuklasan na ang lahat ng karagatan sa mundo ay nawala at ngayon ang yate ay na-stuck sa lupa. Matapos mapatitig sa disyerto sa gulat, sinubukan ng pamilya na mag-isip kung ano ang gagawin.
Si Cassie ay naghahanap ng signal, ngunit walang nangyari, at pinaglalaroan ni Ben ang dalawang patay na alimango. Sinuri ni Tom ang compass at napansin na ang poles ay nabaligtad. Ang huling pagkakataong nangyari ito ay mahigit 700,000 taon na ang nakalilipas. Nagkaroon ng breakdown si Cassie nang mapagtanto niyang maaaring patay na ang kanyang kasintahan at nagmamadaling nagtago. Pinaalis ang kanyang ina nang subukan nitong aliwin siya. Habang sinusuri ni Julia at Tom kung anong mga supply ang nakaligtas sa pag-crash, itinali ni Ben ang kanyang mga birthday balloon sa isang bato upang makuha ang atensyon ng iba pang nakaligtas. Sunod, sinubukan muli ni Tom ang radyo at nakipag-ugnayan sa isang lalaking nagngangalang Now, ang kapitan ng isang submarino. Ang kanyang sasakyang dagat ay na-stuck din sa lupa at kinumpirma niya na ang mga magnetic pole ay nabaligtad na naging dahilan upang ang karagatan ay umatras at lumubog sa mainland. Hindi pa nakakahanap si Now ng iba pang mga nakaligtas at sinabing ang karamihan sa mga sistema ng komunikasyon ay hindi gumagana. Dahil may mga paminsan-minsang sistematikong paggalaw, napagpasyahan niya na ang poles ay babaliktad muli at ang mga dagat ay maaaring bumalik sa 1 linggo. Pinayuhan ni Now ang pamilya na umakyat sa pinakamataas hanggat maaari dahil magiging marahas ang mga bagay kapag nangyari ito. Namatay ang kanyang partner sa pag-crash at ang submarino ay may puwang para sa 3 tao. Kinumbinsi siya ni Julia at Tom na iligtas ang kanilang mga anak, kaya ibinigay niya sa kanila ang kanyang mga coordinate. Kinalkulan ni Tom na aabutin sila ng 2 o 3 araw upang mahanap ang submarino, kaya sinabihan niya ang pamilya na matulog ng mahimbing dahil maaga silang aalis bukas. Kinaumagahan, nag-iimpake ang pamilya ng kanilang mga gamit nang makita ni Tom ang isang bagay na gumagalaw sa malapit. Ito ay isang lalaking papilay-pilay na naglalakad na may dalang sibat at isang aso na patuloy na tumatahol. Nilapitan siya ni Tom at binigyan siya ng isang bote ng tubig, ngunit hindi niya maintindihan ang wika ng lalaki. Pagkatapos uminom, hinampas ng estranghero si Tom ng bote at sinipa siya sa mukha. Si Julia na natatakot ay tumakbo palapit, ngunit huli na ang lahat, sinaksak ng lalaki si Tom sa tiyan gamit ang sibat. Ang katawan ni Tom ay gumalaw ng ilang segundo bago pinutol din ng lalaki ang kanyang lalamunan. Sunod na hinabol ng lalaki si Julia at inihagis pa ang sibat na tumama lamang sa balikat nito. Hindi nito napigilan si Julia na magmadaling pumunta sa yate at puntahan ang kanyang mga anak, sinabihan silang magtago habang nilock niya ang mga pinto. Pumasok ang magkapatid sa sofa at binigyan sila ni Julia ng flare gun bago kumuha ng kutsilyo at nagtago sa banyo. Kinalampag ng lalaki ang pinto hanggang sa mabuksan niya ito at pumasok sa loob. Kumuha siya ng pagkain at nagsimulang maghanap sa yate, sa kalaunan ay pumunta sa banyo. Naiwasan siya ni Julia sa pamamagitan ng pagbaba sa butas sa dingding. Tumingin sa labas ang lalaki at hindi siya nakita. Ngunit nang subukang tumakas ni Julia, ang aso ay nagsimulang tumahol sa kanya. Bigla na lang siya nitong ibinagsak sa lupa, kaya walang pagpipilian si Julia kundi patayin ito ng kutsilyo. Narinig ng estranghero ang aso na umuungol at lumabas upang hanapin ang katawan nito na naging sanhi upang malungkot siya. Samantala, umikot si Julia sa yate at umakyat sa taas para makabalik siya sa loob sa pamamagitan ng sirang bintana. Sa kasamaang palad, una siyang nahanap ng lalaki at pinatumba siya ng suntok. Napahawak si Julia sa kasangkapan habang pilit siyang kinakaladkad palayo at sa pakikipagpunyagi, nagawa niyang sipain siya. Pagkatapos ay tinapakan ng lalaki ang kanyang kamay para mabitawan niya ang kutsilyo. Hinawakan siya nito sa buhok at sinubsob ang mukha sa sahig bago itinapon sa sofa para simulan siyang sakalin. Pinapanood ng mga bata ang lahat at hindi na ito nakayanan, kaya lumabas si Cassie at binaril ng flare ang lalaki. Ang apoy ay agad na nagsimulang kumalat sa yate, kaya tumakbo ang mga bata, ngunit bumalik si Julia upang sipain ng lalaki sa mukha at kunin ang mapa na may mga coordinate kasama ang kanilang mga bag. Kumapit sina Ben at Cassie sa katawan ng kanilang ama at hindi nagtagal ay sumama sa kanila si Julia upang sabay silang magpaalam habang umiiyak. Sa sandaling iyon, ang nakakatakot na lalaki ay lumabas sa yate, kaya ang pamilya ay nagsimulang tumakas habang ang yate ay nawasak sa isang malaking pagsabog. Maya-maya, huminto ang pamilya sa isang maliit na talon upang magpahinga. Iniisip ni Cassie kung pumunta sa kanila ang baliw na lalaki dahil sa mga lobo kaya naman nakonsensya si Ben. Tiniyak ni Julia sa kanyang anak na hindi niya ito kasalanan at hinimok ang pamilya na magpatuloy sa pagkilos dahil sinusundan pa rin sila ng estranghero. Sa isang maliit na lawa, nabighani si Ben sa katawan ng isang pating. Sa sandaling iyon, nakita ni Julia ang lalaki na malapit na silang maabot, kaya ang pamilya ay nagsimulang tumakbo muli. Bumaba sila sa burol ng buhangin at nakakita ng isang bungkos ng nakakalason na basura, kaya kinailangan nilang tumakbo sa paligid nito ng maingat. Ilang sandali pa, tila nawala na ang humahabol sa kanila. Habang patuloy silang naglalakbay, patuloy silang nakakakita ng iba pang bagay na nakadikit sa lupa, tulad ng malalaking patay na hayop mula sa dagat at lahat ng plastik mula sa ilalim ng karagatan.
Nang magsimulang bumagal si Ben, napansin ni Julia na nasa bingit na siya ng dehydration at huminto para makapagpahinga ang lahat. Sa kanyang takot, halos wala ng laman ng bote ng tubig at napagtanto ni Cassie na hindi niya ito naisara ng mabuti. Sinigawan siya ni Julia dahil kapabayaan, ngunit sinabi ni Cassie na hindi ito mahalaga dahil wala ring paraan upang makaligtas sila dito. Matapos ang mahabang pagtatalo na puno ng hiyawan, patuloy na naglakad ang pamilya. Sa kalaunan, ang grupo ay nakahanap ng isang bumagsak na eroplano at nagulat sila sa ilang biglaang paggalaw, ngunit ito ay mga ibon lamang. Nagpasya ang pamilya na magpalipas ng gabi sa loob ng eroplano. Naghati sila ng merienda, at nalungkot si Julia nang makakita ng larawan ng pamilya sa loob ng jacket ni Tom. Tinanong ni Cassie ang kwento kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang, kaya ibinahagi ni Julia ang pagpunta ni Tom sa ospital kung saan siya nagtatrabaho at naging pasyente niya. Ipinahayag niya ang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng mga bulaklak at isang magandang tula. Sa kalagitnaan ng gabi, umalis si Cassie sa eroplano para umihi. Biglang lumitaw ang nakakatakot na lalaki mula sa likuran, ngunit unang sumalakay si Julia at paulit-ulit siyang sinaksak upang pakawalan ang pighati at galit. Kinailangang tulungan siya ni Cassie na kumalma sa pamamagitan ng yakap. Kinaumagahan, ang katawan ay natatakpan ng mga insekto. Napansin ng pamilya na marami itong marka ng kagat, kaya maaaring mayroong ilang hayop na nagtatago sa lugar. Pagkaalis ng grupo, lumabas sa bibig ng lalaki ang isang bungkos ng alimango. Makalipas ang ilang oras, huminto sina Julia at Cassie para tingnan ang mapa, ngunit patuloy lang sa paglalakad si Ben kahit na sinabi sa kanya ni Julia na huminto. Desperadong ibinaon niya ang kanyang mukha sa isang lawa upang uminom, at mabilis siyang hinila pabalik ni Julia na ipinaliwanag na ang hindi kilalang tubig ay maaaring magdulot sa kanya ng sakit. Ang pamilya ay patuloy na naglalakbay at kinailangang takpan ng kanilang mga ulo upang maprotektahan sila mula sa nakakapasong araw. Nagsisimula ng makaramdam ng pagkahilo si Ben, kaya nang matuklasan nila ang isang bungkos ng mga lumang upuan, ginamit ito ni Julia at Cassie upang gumawa ng silungan. Pinainom ni Julia si Ben ng gamot at nagkasundo silang magpalipas ng gabi doon. Kinaumagahan, nagising si Julia dahil may narinig siyang kakaibang ingay. Umalis siya sa silungan upang mag-imbestiga at laking gulat niya nang matuklasan ang malaking pulutong ng mga alimango na papalapit. Nagmamadaling ginising ni Julia ang kanyang mga anak at ang pamilya ay nagsimulang tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Nakatagpo sila ng isang malaking cargo ship at tumakbo papunta dito, napansin na buhay pa ang tatlong tripulante. Gusto silang tulungan ng babae, ngunit tumanggi ang dalawang lalaki at nagtago ang grupo sa loob ng isang container na kanilang ikinandado upang hindi makapasok ang pamilya. Malapit na ang mga alimango, kaya pinaakyat ni Julia ang mga bata sa tuktok ng container. Nang magsimula na rin siyang umakyat, marahas na sinipit ng mga alimango ang kanyang binti. Kinailangang tulungan ng magkapatid ang kanilang ina bago pa siya mahila pababa. May butas sa gilid ng container, kaya pumasok sa loob ang kalahati ng mga alimango. Nagpaputok ang mga tripulante, ngunit napakaraming nilalang. Di nagtagal, nadaig ng mga alimango at napatay ang dalawa sa mga manggagawa. Ang huling tao ay nakarating sa isang butas sa kisame para lamang ibagsak siya ng mga alimango at patayin din siya. Pagkatapos, binalutan ni Julia ang kanyang pinsala sa binti at nawalan ng malay. Maya-maya, nagising siya sa isang sandstorm at napag-alaman na nag-iisa siya. Nataranta siya habang bumababa para hanapin ang kanyang mga anak, bagamat una niyang kinuha ang sandata ng patay na babae. Nang marinig ang sigaw ng kanyang ina, mabilis na bumalik si Cassie at ipinaliwanag na lumabas sila upang humingi ng tulong, ngunit wala silang nakitang sinuman. Pagkatapos ay dumating din si Ben, na nakahanap ng bukas na container na maaari nilang pagpahingahan hanggang sa matapos ang bagyo. Ginamit ni Julia ang lighter ni Tom para pasuin ang sugat na napakasakit. Nang mawala na ang bagyo, nakahanap ang pamilya ng bungkos ng mga bote ng tubig sa isa pang container. Sunod, sinuri nila ang mga bangkay at natuklasan ng isang radyo kasama ang isang baril. Tumawag si Julia kay Nao at ipinaalam sa kanya na nawala ang mapa. Bilang tugon, ibinunyag ni Nao na inatake siya ng mga arthropod, mga nilalang mula sa kailaliman. Tila nababaliw sila dahil sa oxygen. Sinabihan ni Nao ang pamilya na magmadali dahil natansya ng kanyang mga aparato na ang dagat ay babalik ng mas mabilis kaysa sa inaasahan, kaya mayroon na lamang silang ilang oras. Bumaril siya ng flare at nagsimulang maglakad ang pamilya sa direksyong iyon. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, nakakita ang pamilya ng sirang palikuran at umihi si Ben dito. Sa wakas ay nakita na nila ang submarino sa malapit, ngunit kailangan nilang tumawid sa malaking rock formation upang maabot ito. Habang dumaraan sila, nagsimulang manginig ang mga pader at bumagsak ang mga bato na nagdulot ng napakalaking pagguho ng bato. Itinulak ni Julia ang kanyang mga anak sa tamang oras at umatras upang maiwasan ang pagkadurog. Ngayon ay may batong pader na nakaharang sa pagitan nila.
Sinabi ni Julia sa mga bata na magpatuloy nang wala siya, ngunit tumanggi si Cassie at iginiit na dapat subukan ng kanyang ina na umakyat. Nagsimula ang isang pagtatalo, at pagkatapos ng maraming sigawan, nangako si Julia na magkikita sila mamaya. Sa huli ay kinaladkad palayo ng nag-aatubiling Cassie ang kanyang kapatid. Umakyat ang mga bata sa natitirang bahagi ng mga bato at tumakbo patungo sa submarino, ngunit natagpuan nila si Now sa labas na dumudugo. Ipinaliwanag niya na wala na siyang pag-asa, kaya maaaring kunin ng mga bata ang submarino. Napagtantong mayroon silang karagdagang pwesto, tumakbo pabalik si Cassie upang hanapin ang kanyang ina. Samantala, natakot si Julia nang makita ang mga alimango na dumarating at nagpaputok. Nagawa niyang patayin ang ilan sa kanila, ngunit napakarami nila at hindi niya kayang labanan silang lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cassie sa ibabaw ng pader at iniunat ang kanyang kamay, kaya nagsimulang umakyat si Julia ng mabilis hanggat maaari sa kabila ng nasugatan na binti. Sa tulong ni Cassie, nakarating siya sa kabilang panig at sabay silang tumakbo patungo sa submarino. Nakatayo si Ben sa bubong at nagpapaputok upang guluhin ang mga alimango habang umaakyat ang kanyang pamilya. Natagpuan ng mga alimango ang katawan ni Now at agad itong pinagpiestahan. Kinuha ni Julia ang baril at patuloy na bumaril habang pinapapasok niya ang mga bata sa loob. Nang ligtas na sila, napagtanto niyang wala na siyang mga bala, kaya ibinaton niya ang baril sa mga alimango at sinamahan ng kanyang mga anak sa loob. Tiniyak ng pamilya na mailak ng maayos ang hatch at pinapanood sa mga bintana ang mga alimango na pumalibot sa submarino. Sa sandaling iyon, sa wakas ay bumalik ang karagatan, kaya't ang tatlo ay nagmadaling pumunta sa kanilang mga upuan at nagsuot ng seatbelt bago naghawak kamay. Hindi nagtagal ay tumama ang rumaragasang alon sa submarino at nagsimulang ihagis ito sa paligid, na naging sanhi ng mga pangitain ni Julia sa lahat ng nangyari at nagsuka si Cassie. Hindi nagtagal, bumalik ang malakas na ingay at nawalan ng malay ang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Julia at ang mga bata at masaya sila nang makumpirma na buhay sila. Binuksan nila ang hatch at lumabas para lang matuklasan na dinala ng mga alon ng submarino sa isang nawasak na lungsod na nangangahulugang may pag-asa na mabuhay at muling itayo ang lungsod. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.